tungkol sa lahat ng mga Hudyo na nanirahan sa lupain ng Egypto, sa Migdol, Tamnes, Memphis at sa lupain ng Patros na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Inyong nakita ang lahat ng kasamahan na aking dinala sa Jerusalem at sa lahat ng mga bayan ng Huda. Tingnan ninyo, sa araw na ito ay iba sila at walang naninirahan doon. Dahil sa kasamaan na kanilang ginawa, na ibinunsod ako sa galit sa pamamagitan ng kanilang pagsusunog ng insenso at paglilingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala, maging nila, ninyo, o ng inyong mga ninuno man. Gayunmay, masugid kong sinusugod sa inyo ang lahat kong mga lingkod na propeta na nagsasabi, huwag ninyong gawin ang karumal-dumal na bagay na ito na aking pinasusuklaman. Ngunit hindi sila nakinig o ikiniling man nila ang kanilang pandinig upang humiwalay sa kanilang kasamaan at huwag nang magsunog ng kamaniyang sa ibang mga Diyos. Kaya ang aking puot at galit ay ibinuhos at nagningas sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. At sila'y nasira at nagiba gaya sa araw na ito. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Bakit ninyo ginagawa ang ganitong mga malaking kasamahan laban sa inyong mga sarili? Na iniwalay sa inyo ang mga lalaki at babae, mga sanggol at bata mula sa kalagitnaan ng Huda na walang iniiwang nalagit sa inyo? Bakit ninyo ako ibinubunsod sa galit sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay na nagsusunog kayo ng insenso sa ibang mga Diyos sa lupain ng Egypto na inyong pinuntahan upang tirahan, upang kayo'y mahiwalay at maging isang sumpa at tampulan ng pagpuntya sa gitna ng lahat ng mga bansa sa lupa? Nakalimutan na ba ninyo ang kasamaan ng inyong mga ninuno, ang kasamaan ng mga hari ng Huda, at ang kasamaan ng kanilang mga asawang babae, at ang inyong sariling kasamaan, at ang kasamaan ng inyong mga asawang babae na kanilang ginawa sa lupain ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ngunit sila hindi nagpakumbaba hanggang sa araw na ito, ni natakot man, ni lumakad man sa aking kautusan at sa aking mga lituntunin na aking inilagay sa harapan ninyo at ng inyong mga ninuno. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Narito, itututok ko ang aking mukha laban sa inyo sa ikasasama upang iiwalay ang buong Huda. At aking kukunin ang nalabi sa Huda na nagpa siyang pumasok sa lupain ng Egypto upang manirahan doon at silang lahat ay malilipol. Sa lupain ng Egypto ay mabubuhat sila. Sila'y lilipulin ng tabak at ng taggutom. Sila'y mamamatay mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom. Sila'y magiging tampulan ng paghamak, kakilabutan, pagputya at pag-aliusta. Aking parurusahan ng mga naninirahan sa lupain ng Egypto, gaya ng parusang ginawa ko sa Jerusalem sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom at salot. Ano pag walang sino man na nalabi o sa nalabi ng Huda na pumasok upang manirahan sa lupain ng Egypto ay makakatakas o makakaligtas o makakabalik sa lupain ng Huda na kanilang pinagnasaang balikan upang tahanan. Sila'y hindi babalik maliban sa ilang mga takas. At ang mga lalaki na nakaalam na ang kanilang mga asawa ay nagsunog ng kamanyang sa ibang mga Diyos, at ang lahat ng babae na nakatayo sa isang malaking kapulungan, ang buong bayan na nanirahan sa Patros sa lupain ng Egypto ay sumagot kay Jeremias. Tungkol sa salitang iyong sinabi sa amin sa pangalan ng Panginoon, hindi ka namin papakinggan. Kundi gagawin namin ang lahat ng bagay na aming ipinangako na magsunog ng insenso sa Reyna ng Langit at magbukas para sa Kanya ng anumang o ng inuming handog gaya ng aming ginawa, namin at ng aming mga magulang, ng aming mga hari at ng aming mga pinuno sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, sapagkat doon ay mayroon kaming saganang pagkain at guminhawa kami at hindi nakakita ng kasamaan.
Ngunit nang aming iwan ang pagsusunog ng insenso sa reyna ng langit at ipagbuo sila ng mga inuming handog, kami ay kinapos sa lahat ng bagay at nalipol ng tabak at ng tagutom. At nang kami ay nagsunog ng kamanyan sa reyna ng langit at ipinagbuo sila ng mga inuming handog, wala bang pagsang-ayon ng aming mga asawa na kami ay gumawa ng munting tinapay para sa kanya na may larawan niya at ipinagbuos namin siya ng mga inuming handog? Na magkagayon sinabi ni Jeremia sa buong bayan, sa mga lalaki at mga babae at sa lahat ng taong nagbigay sa kanya ng naturang sagot na sinasabi, tungkol sa insenso na inyong sinunog sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, ninyo at ng inyong mga magulang, ng inyong mga hari at inyong mga pinuno at ng mga tao ng lupain, hindi ba sila inaalala ng Panginoon? Hindi ba ito'y pumasok sa kanyang isipan? Kaya't hindi na matagalan ng Panginoon ang inyong masasamang gawa at ang mga karumal-dumal na inyong ginawa, kaya't ang inyong lupain ay naging sira, giba, at isang sumpa na walang naninirahan gaya sa araw na ito. Ito'y sapagkat kayo nagsunog ng insenso at sapagkat kayo nagkasala laban sa Panginoon at hindi sumunod sa ating Panginoon, walang silakad man sa kanyang kautusan at sa kanyang alituntunin at sa kanyang mga patotoo. Kaya ang kasamang ito ay sumapit sa inyo gaya sa araw na ito. At sinabi ni Jeremia sa buong bayan at sa lahat ng kababaihan, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong lahat na taga-Huda na nasa lupain ng Ehipto. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kayo at ang inyong mga asawa ay nagpahayag ng inyong mga bibig at tinupad ng inyong mga kamay na nagsasabi, tiyak natutong pa rin namin ang mga panata na aming ginawa na magsunog ng insenso sa reyna ng langit at ipagbuhos siya ng mga iluming handog. Sige, pagtibayin ninyo ang inyong mga panata at tuparin ang inyong mga panata. Kaya inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, kayong lahat na taga-Huda na naninirahan sa lupain ng Ehipto. Ako'y sumumpa sa pamamagitan ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na aking pangalan ay hindi na sasambitin sa bibig ng sino mang tao sa Huda at sa buong lupain ng Ehipto na sasabihin habang buhay ang Panginoong Diyos. Tingnan ninyo, nagmamasid ako sa kanila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Lahat ng tao ng Huda nasa lupain ng Ehipto ay malilipol sa pamamagitan ng taba at ng taggutom hanggang sa sila'y magkaroon ng wakas. At ang makakatakas sa taba na babalik sa lupain ng Huda mula sa lupain ng Ehipto ay kaunti sa bilang. At ang buong nalabi ng Huda na dumating sa lupain ng Ehipto upang manirahan doon ay makakaalam kung kaninong salita ang tatayo, ang sa akin o sa kanila. Ito ang magiging tanda sa inyo, sabi ng Panginoon. Parurusahan ko kayo sa lugar na ito upang inyong malaman na ang aking salita laban sa inyo ay tiyak na tatayo laban sa inyo sa ikapipinsala. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ibibigay ko si Faraon, Hofra sa hari ng Ehipto, sa kamay ng kanyang mga kaaway at ng mga nagtatangka sa kanyang buhay, kung paano ibinigay ko si Zedekias, na hari ng Huda sa kamay ni Nebuchadnezzar, na hari ng Babylonia, na kanyang kaaway at nagtangka sa kanyang buhay. Ito po ang salita ng Panginoon at ihanda natin ang ating puso para sa pakikinig ng pangaral mula dito. Salamat Pastor Troy sa matyagang pagbabasa ng bahaging ito ng aklat ni Jeremiah. Napakahaba po ng binasa sa atin. At sana hindi naman kayo nainip. Ito ay salita ng Diyos. Noong nakaraang linggo po, yung aking pamilya ay nanood ng pelikula. Siyempre kasama ko. ng pelikulang Independence Day. At maganda yung pelikulang yan, kung ang pag-uusapan natin ay cinematography, yung sequence ng mga action, at meron din tayo meron din mapupulot na leksyon. Ang kahalagahan ng katapangan at kahalagahan ng pagkakaisa para harapin ang isang krisis na darating sa isang bansa. Ang negatibong bahagi ng pelikulang ito
ay doon sa area na kung tawagin natin ay realism. Ibig kong sabihin, hindi realistic itong pelikulang ito. Hindi makatotohanan sa karanasan ng tao. Bakit? Sapagkat ang kwento ay patungkol sa mga aliens na lumusok o umatake sa planetang Earth, no? At nung ito'y lumusok, siyempre, dala-dala niya ang mga malalakas na armas at hindi kayang tapatan maging ng bansang Amerika na taglay nilang mga armas. Ang partikular na kanilang inatake ay ang bansang Amerika at napakalakas ng kanilang armas. Hindi kaya, hindi malaman kung paano haharapin. Winasak nito ang mga malalaking syudad sa Amerika tulad ng New York, ng Washington DC, at talagang napakatindi. Ang isang bagay lamang na sasabihin ko uli, binanggit ko na, ang pelikulang ito ay isang science fiction. Hindi ito kailanman mangyayari sa karanasan ng tao. No? At hindi ito realistic. Hindi ito makatotohanan. Kung ang pag-uusapan natin ay realism o pagiging realistic o pagiging makatotohanan, no? Ng pag-atake ng isang malakas na bansa na mayroong mga pangyarihang mga sandata ng pandigma, yan yung mababasa natin dito sa aklat ni Jeremiah. Ang Huda ay inatake at dinurog ng mga taga-Babylonia, ng puwersa ng mga taga-Babylonia noong 586 BC. At ang bayan ng Huda ay naiwang durog, wasak, no? Ang mga tao ay gutom, ang kanilang pader ay gumuho, ang kanilang templo na sagisag ng kanilang pananampalataya ay sinira, at marami sa kanilang mga kababayan ay dinalambihag doon sa Babylonia. At nasaksihan ni Jeremiah ang lahat ng ito. Isipin niyo kung ano ang damdamin ng isang lingkod ng Diyos na tulad ni Jeremiah, na makita niya ang paghatol na dumating sa kanyang bayang minamahal. Ilan sa mga tao rito ay kilala niya. Ilan sa mga tao rito ay mismong malapit marahil sa kanya, kaibigan, kamag-anak, kung sino man. Ilang beses siyang nangaral sa mga tao ito. Ilang beses siyang nagbigay ng babala, ng paalala, na pakinggan ang salita ng Panginoon. Ngunit, bigo siya na makita ang pagsisisi ng kanyang bayan. Yun ang ating mapapansin dito sa pangyayari sa aklat ng Jeremiah. Marahil ang puso ni Jeremias ay durog. Mabigat ang kanyang kalooban na makita ang nangyayari ito. Ang tanong, natuto ba sila sa kanilang karanasan? Na-realize ba ng mga taga-Huda, lalo na ng mga natirang mga mamamayan doon, yung tinatawagin ay remnants, ang kanilang pagkakamali? Na-realize ba nila na kung nakinig lang sana sila sa payo at pamangaral ng propetang si Jeremiah, hindi mangyayari sa kanila ang lahat ng ito? Na-realize ba nila na dahil sa kanilang kasalanan, kaya sila nasa ganitong kalalagayan? Ang malaking sagot po dyan ay hindi. Matatandaan na lumapit ang kanyang mga kababayan kay Jeremiah para tanungin, ano ba ang gusto ni Yahweh? Ano ba ang gusto ng Diyos? Na gawin namin. Ipinapangako namin, gagawin namin. Ang sabi ni Jeremiah, ito ang gusto ng Diyos. Manatili na lang kayo dito sa Huda. Huwag na kayong pumunta ng Ehipto, sapagkat kung pipilitin yung pumunta sa Ehipto, may plano ang Diyos na hatulan ang bayan ng Ehipto. Si Nebuchadnezzar darating din doon para wasakin at durugin ang Ehipto at mapapasama kayo doon. Yung kinatatakutan ninyong taba at yung kinatatakutan ninyong tagutom, doon ninyo mararanasan at manilipol kayo lahat. Manatili na lang kayo rito. Ang Diyos ang bahala sa inyo. Hindi mangyayari yung kinatatakutan ninyo na babalik ulit si Nebuchadnezzar para gantihan yung pumatay doon sa itinalaga niyang gobernador na si Gedaliah at pumatay din doon sa mga sundalong Babylonia na nakatalaga sa lugar ng Mizpah. Okay,
Nung marinig ito ng mga tao, hindi lang sila hindi sa mga ayun, nagalit sila. Ayaw nila nung pangangaral ngayon. Gusto nilang pumunta sa Ehipto sapagkat yun ang pinaka-practical. Sabi na, doon kami sa Ehipto, yun ang city of refuge sa amin. At alam niyo, ang pinakamatindi sa ginawa nila, mga kapatid, pinuwersa nilang isama si Jeremiah sa Ehipto. Eh, matanda na si Jeremiah ng panahon na yun. No? So, ipinwersa nilang isinama si Jeremiah. At nagkatayo sila ng community sa lugar ng Migdol, Tapanes, di ba? Binanggit nito sa binasa natin sa Memphis, sa Patros, Pawang, mga lupain na sasakop ng Ehipto. Ano, bakit nila gustong isama si Jeremiah? Eh, hindi natin alam. Pero isa sa mga aring dahilan ay dahil alam nila ito si Jeremiah, medyo may pabor na binibigay sa kanya ang emperador ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Medyo napiplease kay Jeremiah. Kaya maaari, kung kasama nila si Jeremiah, eh magdadalawang isip na lusubin sila at patayin dahil magiging shield nila si Jeremiah. Maaari nila dahilan. Isipin niyo yan, mga kapatid. Si Jeremiah ay nasa takip siling na ng kanyang buhay. Matanda na siya ng oras na yan. Pero isipin mo, matatapos ang ministeryo ni Jeremiah at ang kanyang buhay na malungkot. Very unlikely, no? Sa isang tapat na manangaral, na matapos ka na malungkot. Eh, di ba? Matapat naman siya. Dapat pag matapat, dapat pinagpapala. Dapat umasenso ang buhay. Dapat nakikita niya yung mga magagandang ginagawa niya. Yan ang madalas nakaisipan ng marami. In fact, yan din ang mga pangangaral ng mga prosperity preacher sa ating panahon ngayon. Itong nakaraang 2 araw, pinakinggan ko yung pangangaral ng isang pastor na kaibigan. Kakilala ko rin. Hindi naman malapit na kaibigan, buti kakilala ko. Siya yung nagdala ng G12 dito sa Pilipinas. No? At pagkatapos, nakasabay ko pa sa aeroplano nung galing ako sa London. Tinignan ko yung kanyang pangangaral, pinakinggan ko, sabi niya, kayo, paano maniniwala sa inyo, ang mga tao? Sa Diyos na inyo, pinapangaral ko, hanggang ngayon, pinapawisan pa rin kayo sa pagsakay sa MRT. At pakikipag-unahan sa pagsakay sa bus. Pwede naman kayo sumakay sa isang napakagandang kotse. Pero sabi niya, anong klase yan? Kung matapat kayo, dapat may kotse. At nandiyan kayo, pinapawisan kayo ng mababahong kilikili doon sa MRT. Pero sabi niya, ang punto niya, kung ikaw ay isang matapat na lingkod ng Diyos, dapat ma-asensado ang buhay mo. Ayan ang masasabi niya rito kay Jeremiah. Diba? Matapat na lingkod, pero ano nangyari? Hindi nakakita ni Jeremiah ang bunga ng kanyang pagpapagal, pero siya'y matapat, at yun ang mahalaga. Ang kanyang katapatan ay tiyak na para ngalan ng Panginoon. Ano? Very encouraging sa akin ito si Jeremiah. Sa personal kong buhay, at sana sa akin din lahat. Sapagkat ako mismo ay madali akong ma-discourage. Madali rin akong manlumo. Madali rin akong manlupaypay. Lalo na sa kahit ng mga sinasabi nating mga mild lang, mga bahagyang ligalig lang. Lalo na kapag yung nangyayari ay hindi yun ang gusto mo. Madali rin matisod yung iba kapag hindi ini-endorso yung plano at gusto niya ng iba. Pero si Jeremiah, walang naging magandang resulta ang kanyang ministeryo sa paningin ng tao. No? Pero siya'y tapat. Malungkot siya, umiiyak siya lagi, pero siya'y tapat na naglingkod sa Diyos hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. At ngayon sa chapter 44, ito na ang huling pagkakataon na siya ay tatayo sa bayan ng Huda. Nandoon sila sa Ehipto. Ito na yung huling pangangaral niya, huling sermon niya, na public sermon niya sa harapan ng kanyang mga kababayan nandoon sa Ehipto. At alam niyo ang mensahe na dala-dala niya sa chapter 44 na ito ay,
God's unchanging character will always shine over the spiritual perversity. Kitang-kita natin kung gaano katindi ang kasalanan ng bayan ito sa Diyos. Pero sa kabila ng kasamaan, masahol na paglabag sa batas ng Diyos, ang katangian ng Diyos ay nananatiling makintab. Dalawang bahagi po ang ating titingnan ngayon. Una, the enslaving power of sin. Pangalawa, the enduring character of God. The enslaving power of sin. Sin is uncontrollable as far as human ability is concerned. Minsan, sinasabi ng marami, alam mo, nasa tao yan. Kung gusto talaga ng tao na magbago, magbabago yan. Ang tanong, totoo ba yan? Nangyayari ba yan? Hindi ba't madalas yung mga tao nagsasabing nasa tao yan, hanggang ngayon hindi pa rin sila nagbabago? Bakit? Walang kakayanan ang tao na baguhin ang kanyang masamang puso. Ano ang nagagawa ng kasalanan sa tao na ipinakita rito sa aklat ni Jeremiah? Isa sa nagagawa nito, nilalagay nito ang pagtanggi ng matuto sa pagkakasala o pagkakamali. Refusing to learn. Sabi sa verse 2, Thus says the Lord. Pasensya na po kayo. Madalang mobile mo na itag-English. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, you have seen all the disaster that I brought upon Jerusalem and upon all the cities of Judah. Behold, this day they are a desolation, and no one dwells in them because of the evil that they committed, provoking me to anger. Verse 9. Yun na sa verse 9. Have you not forgotten the evil of your fathers? The evil of the kings of Judah? The evil of their wives, your own evil? And the evil of the evil which this land committed? And in the streets of Jerusalem? Ano sinasabi niya rito? Sinasabi niya, ano ba? Nakita naman ninyo, ano ang epekto ng kasamaan at kasalanan ng pagsuway ninyo sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang mga batas? Nakita natin ang epekto niyan sa ating mga magulang, sa ating mga leaders, sa buong sambayanan ng Huda. Tingnan niyo ang nangyari sa ating syudad. Ang ating syudad ay wasak, hiba. Hindi kayo ignorante sa batas ng Diyos. No? Hindi kayo pinagkaitan ng mga mangangaral na magpaalala sa inyo. Yan sinasabi sa verse 4. Nagpapadala ako ng mga propeta, ng mga mangangaral. Bakit ganun? Sapagkat ang kasalanan ay may kapangyarihang tumanggi sa mga bagay na dapat ay matututunan mo. Dapat sana ay nagpapasakop ka, pero tumatanggi ka. Dapat sana ay nagsisisi ka, ngunit binabaliwala mo ang utos na yan. May mga tao, katulad ng mga taga-Huda, may marami ng alam, marami ng liwanag na kanilang napakinggan, ngunit patuloy pa rin pinipili ang daan ng kadiliman. Refusing to learn. Pangalawa, enjoying the pain. Tignan nyo ang talatang 7. Sabi dito, bakit ninyo ginagawa ang kasamaang ito laban sa inyong sarili? Why do you commit this great evil against yourselves? Alam nyo, ang kasalanan, sa katotohanan, ay pagdadala ng sakit sa sarili mo. Sin is actually inflicting yourself more than others. Narinig niyo na yung salitang masochism, di ba? Mas madalas naririnig natin yung sadist, sadista. Yung sadista, ito yung natutuwa na masaktan ng iba. Yung masochista, ito yung mga tao tuwang-tuwa na sinasaktan siya. No?
Habang sinasaktan siya, habang dinugusta siya, habang binababa siya, nag-e-enjoy siya. Yan ang mga masochist. Yan ang ginagawa ng mga addict na sa droga. Yung mga lango na, no? Yung mga alcoholic na. Alam naman nila makakasama nila sa katawan nila, pero nag-i-enjoy sila. Alam nyo, ang kasalanan, anuman ang kanyang itsura, gano'n man ang laki, nakikita man o hindi nakikita, ito ay nagdadala ng sakit sa sarili mo. Ikaw, ang sarili mo, ang sinasaktan mo. Eh, madalas iniisip natin, siguro yun yung mga kasalanan na hayag, tulad ng pandaraya sa kapwa, tulad ng sexual perversion, no? Tulad ng paglalasing, maling relasyon, no? Pakikipamato, o pagsamba sa Diyos-Diyosan, katamaran, galit, pagpatay. Pero alam niyo ba, sa Biblia, maging yung mga kasalanan na hindi nakikita ng mata ng tao, ay nakasasama ka sa iyo. Halimbawa, envy o pagkaingit. Alam niyo ba, ingit, hindi naman nakikita yan eh. Nandito yan sa loob eh, di ba? Pero ano sabi ng Biblia sa inggit? A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Proverbs 14:30. Ang inggit ay nag-aagnas o sumisira ng buto. Bakit ba yung buto mo sinisira? Di ba masakit yun? Cancer sa bones, yan ang pinakamasakit na cancer sa lahat. Ano pa? Kayabangan sa puso. Sabi ng Proverbs 16:5, everyone who is proud in heart is an abomination to the Lord. Be assured, He will not go unpunished. Ang sino mang may mayabang sa puso, kinasusok naman ng Panginoon at tiyak na parurusahan ng Panginoon. Kalaswaan, di ba nakikita? Nasa isip yun, yung last. Anong sabi ng Proverbs 6:25, 27, and 28? Huwag mong nasain sa iyong puso ang kagandahan ng masamang babae. Maglalagay ka ba ng apoy sa iyong kandungan nang hindi nasusunog ang iyong kasuotan? O maglalakad ka ba sa nagbabagang uling na hindi ka napapasok? Ano sinasabi na rito? Ito mga kasalanan ito na hindi nakikita ng mata ng iba, pero alam mo na nangyayari sa loob ng pagkatao mo, sinasaktan mo ang sarili. Yung sarili mo ang pinahihirapan mo. Pangatlo, isa pa sa pinakamabigat na ginagawa ng kasalanan, no? Yung enslaving power of sin ay ito, defying the Almighty. Defying the Almighty. Ito, ibig sabihin ay paglaban mismo sa Diyos. Tingnan natin ang mga talatang ito. Verse 16. Tingnan nyo, sabi ng talata 16, matapos na si Jeremiah ay mangaral sa kanila. Ito ang sagot nila eh. Ang hindi, mga kapatid. Sabi nila, as for the word that you have spoken to us in the name of the Lord, ano sabi nila? We will not listen to you. Doon sa sinabi mo sa amin, galing sa Panginoon, hindi kami makikinig sa iyo. Verse 17. But we will do everything that we have vowed. Make offering to the Queen of Heaven, and pour out drink offerings to her as we did. Both we and our fathers, our kings and our officials in the cities of Judah, etc. Verse 25. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, you and your wives have declared with your mouths and have fulfilled it with your hands, saying, we will surely perform our vows that we have made. For we to make offerings to the Queen of Heaven and to pour out drink offerings to her. Then confirm your vows and perform your vows. Ano sinasabi nila? Hindi kami makikinig sa iyo. Ang gagawin namin, susumpa kami
na mag-aalay ng insenso, hindi sa Diyos ng langit, kundi sa Reyna ng langit. The Queen of Heaven. Sino ba itong Queen of Heaven na ito? Ayon sa mga scholar, ito daw po ay mga kilalang mga diyosa ng ancient Mediterranean peace near. Iba-iba ang pangalan niya, depende sa lugar ka, naroon. No? Pwede nga ang pangalan niya ay si Ana, si Isis, Inanna, Astarte, Hera, Ashira. Maaaring ito daw si Ashira, ito yung binabanggit dito ng Queen of Heaven. No? Naniniwala sila na itong Queen of Heaven na ito ay isang Diyosa ng kasaganaan. Kapag lumapit ka sa Kanya, kukumbinsihin niya yung Diyos ng kasaganaan na si Baal. Siyempre, babae ang lalapit kay Baal. No? Pag babae ang lumapit, ano nangyayari? Lumalambot ang dibdib. At ibibigay ni Baal ang kasaganaan sa mga tao na naghahandog ng insenso sa Kanya. Napakalungkot yan, ano mga kapatid? Yan ang ginagawa nila. Hindi ba sa ating panahon, marami pa, may mga tao na imbis na lumapit kay Kristo, kay Maria, lumalapit. No? Sa paniniwala na si Maria ang kumukumbinsi kay Kristo para tubunin ang panalangin mo. Pero ba ganyan sa Bible? Alam mo sa totoo lang kung si Maria nandito ngayon, galit na siya sa mga tao sumasamba sa Kanya at nananalangin sa Kanya. Dahil hindi naman tinuro ng Biblia na lumapit sa Kanya, si tao lang. Ang sabi ng Biblia, lumapit tayo sa Diyos. Ito, ganito ka Biblia, ginawa nila. Anong punto rito? Gusto nila ng isang Diyos na magbibigay ng lugod sa kanila, hindi ng isang Diyos na magdidikta sa kanila. Kita natin mga kapatid, tumatanggi sa matuto, nag-i-enjoy sa mga bagay na nagbibigay sakit sa kanilang katawan. No? Defiance o paglaban sa Diyos, lahat ng yan ay nagpapakita na ang kasalanan ay mayroong kakayanang bulagin ka, alipinin ka at patigasin ang puso mo. At kapag ang puso ng isang tao ay tumigas, ibig sabihin yan, inaalis na ng Diyos ang kanyang impluensya sa isang tao ito para siya magsisi ng kanyang kasalanan. Yung ginamit sa Romans chapter 1, ang gamit na salita na eh, God gave them up. 3 beses pinanggit yan sa Romans chapter 1. Verse 24, verse 26, verse 28. Ang sabi doon, God gave them over. God gave them up. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, sige na, bahala na kayo. Gawin na ninyo kung anong gusto ninyo gawin para sa inyong kapahamakan. Ibig sabihin, aalis na ang Diyos para ibigay sa inyo ang inyong kakayanan na magsisi sa kasalanan. Aalis na ang Diyos para ibigay ang kanyang impluensya para magsisi. Hahayaan na ng Diyos na ang puso nila'y tumigas tungo sa kanilang kapahamakan. Yan po'y sinyales na ng paghabol ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng mga taong mamamatay na lang? Ang tigas pa ng puso. Ha? Meron yan, di ba? Naalala ko, meron dito sa Adelina na matanda na naging kaibigan ko, matanda na eh. Lagi ko nakikita kasi doon sa labas ng bahay nila, nakausap ko. No? Tapos minsan sinabi ko sa akin, Tatay, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Gusto nyo? Ay, sana lang, iho. Isip-isip, tanda mo na. Malapit ka na mamatay. Tanggi ka pa ng tanggi sa mga bagay na kailangan mo. Diba? Noong March 1945, nabasa mo lang po ito, nung ang mga American troops ay nakapasok na sa mga malalakas na kuta ng mga German Nazis. No? Marami silang napatay ng mga German soldiers. At marami mga nasugatan sa laban. Isa sa mga nasugatan ay isang batang tenyente. No? At matindi ang tama niya, kinakailangan salinan siya ng dugo. At nung sasalinan na siya ng dugo, makakapagsalita siya ng English, kinausap niya yung doktor na Amerikanong kapitan. Sabi niya, ano ba yung isasali ng dugo sa akin? Meron ba yung dugo ng Hudyo? Sabi nung kapitan ng mga doktor, hindi ko alam. At wala akong pakialam kung meron dugong Hudyo ang isasali sa iyo. Ang isang bagay lang tiyak ko, kung hindi ka masasalinan ng dugo mo, mamamatay ka. Sabi niya,
sige, huwag niyo na akong sabihin, hayaan niyo na mamatay ako. Ang conclusion eh, nung ngayon lang ako nakakita ng isang tao, matigas ang puso ang kamatay na. Eh, alam nyo, ganyan ang kasalanan. May kapangyarihan siyang patigasin ang puso natin. Kaya, ang aral sa atin, huwag tayong makipaglaro sa kasalanan. Yung mga simpleng kasalanan na ginagawa natin, huwag ninyo yan. Ipagtutuloy. Tulad ng pagpapabaya sa pagsamba, yung prayer life ninyo, hindi nyo binibigyan ng pansin. Yung devotion, sisinungaling, no? Nakikipagrelasyon kayo sa hindi mananampalataya, makikipagkaibigan lang sa una, hindi mananampalataya, pag nahulog ka ng titigas sa puso mo katagalan, kung hindi maawa ang Panginoon sa iyo. Yung hindi ka nakikinig sa payo, darating ang araw, patitigasin ang kalooban nila. At pagdating nangyari yun, patungo ka na sa balon sa yungin ng kapahamakan. Now, punta tayo sa pangalawang bahagi, enduring character of God. Sa kabila ng napaka-malamlam ng kapitulong ito, no? Madilim, kasi hindi na natin malungkot. Makikita pa rin natin dito ang hindi nagbabagong katangian ng Diyos ay kumikinang. Lahat nagbabago. Ang mga tao sa kapangyarihan ay nagbabago. Ang mga namiminuno ng mga bansa sa mundo ay nagbabago. Ang katangian ng tao ay nagbabago. Ngunit hindi kailanman ang Diyos. God never changes. Unang-una, hindi nagbabago ang kanyang pamantayan. At ang kanyang pamantayan na yan ay ang kanyang batas. The law of God. Tingnan natin sa talatang 10. Ngunit sila ay hindi nagpakumbaba hanggang sa araw na ito, ninatakot man, nilumakad man sa aking kautusan at sa aking mga alituntunin na aking inilagay sa harapan ng inyong mga ninuno. Dito natin makikita, hindi binabago ng Diyos ang kanyang alituntunin at kautusan. No? Sa anumang panahon at sa anumang pagkakataon, God never changed a standard for anybody. Hindi niya inaamendahan ang kanyang batas. Kaya alam niyo ngayon, di ba, isinusulong ng mga babatas natin, meron ng bill sa Senate para sa tinatawag na constitutional change. Pagbabago ng batas, sapagkat marahil nakikita nila na yung batas na ginawa nila noong 1987 ay merong depekto o mga hindi na angkop sa panahon natin ngayon o sa kultura na meron tayo. Pero hindi ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay hindi nagbabago. Bakit? Sapagkat ito ay nakatayo sa kanyang katangian. Sa talatang 23, makikita natin, verse 23, na ang pagsunod at pagsuway sa batas ng Diyos, ang panuntunan o ang main reason, ang batayan pa rin kung paano pagpapalain ng Diyos o bibigyan ng sumpa ng Diyos ang kanyang bayan tulad ng Buddha. At maging sa ating panahon ngayon, ang kanyang batas, ang batayan ng paghahain. Kaya may mga nagtutulong ngayon na yung daw law of God, lalo na yung Ten Commandments, pagdating sa New Testament, hindi na daw yan angko. Grace na daw ngayon. Hindi mo totoo yan. Wala ang aral yan. Bakit? Ang pamantayan o ang paraan para malaman ng isang tao na siya'y makasalanan ay ang batas ng Diyos, ang Ten Commandments. Kaya nga sa evangelism natin, pinapangaral din natin ang batas ng Diyos. At kahit nagiging Kristiyano ng isang tao, ang batas ng Diyos, ang panuntunan ng kanyang buhay para malaman niya kung siya ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nagbabago ang batas ng Diyos. Pangalawa, the long-suffering of God. Ang isa pa na hindi nagbabago sa Diyos ay ang katangian ng kanyang kahabagan at ang kanyang kahabagan ay nakikita sa kanyang pagtitindi, sa kanyang pagtitiis. Sabi sa talatang 4,
Gayon may masugid kong sinugo sa inyo ang lahat kong mga lingkod na propeta na nagsasabi, huwag ninyong gawin ang mga karumal-dumal na bagay na ito na kinasusubraman ko. Ano sinasabi dito ng Panginoon? Hindi ako nagkulang sa inyo. Mula pa noon hanggang ngayon, lagi ako nagpapadala ng tagapagpaalala, no, nagbibigay ng babala. Lagi ako nagbibigay niyan sa inyo. Pero anong ginagawa ninyo? Hindi kayo nakikinig. No? Ang Diyos ay isang mahabaging Diyos. Hindi siya nagbabago. Patuloy niyang hinahamon ng mga tao na magsisi, tumalikod sa kasalanan. Nagpapadala siya ng mga mangangaral na magpaalala sa kanilang mga kasalanan. No? Minsan nga, inaantala ng Diyos ang paghatol niya sa isang individual o maging sa isang bansa para magbigay ng puwang at silid sa pagsisisi. Pero ito gusto ko sabihin, mga kapatid. Unbelief will have its day. Ang kawalan ng pananampalataya ay may nangyari. Darating ang araw, ang mga bibig na nagsasalita ng kabulaanan at kamalian at kasamaan ay mahihingi. Darating ang pagkakataon na ang puso na puno ng mga idolo ilalantad ng darating ang araw, ang kasamaan ay bibigyan ng pagsusungit. Ang paghihimagsik sa kalooban ng Diyos ay tatapusin. Ang pagtanggi sa kanyang katotohanan ay hindi magpakinggan. Ang kasalanan at ang epekto nito sa buhay ng isang tao at ng mundo, darating ang araw. Pagnagaw. The enslaving power of sin will no longer take its ground. Kailan yan? Sa araw ng paghahawa. Acts 17:31, sabi doon, He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. Alam niyo, dapat na tiyakin ng bawat isa sa atin dito, ngayong umaga, na tayo ay meron ng tamang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na tumanggap ng parusa, ng hatol ng Diyos, ng buot ng Diyos sa kanyang sariling katawan upang ang sino man na kanyang ililigtas, ang sino man na nampalataya sa kanyang anak ay hindi parurusahan ng Panginoon. Ang tanong ko lumapit na ba kayo sa Panginoon sa daan ng pananampalataya? Kung hindi pa, lumapit ka na ngayon. Huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang magpaantala pa. Hindi mo tiyak kung ang bukas ay darating mo pa. Now, dito si Jeremiah, wala nang binanggit kung ano nangyari sa kanya pagkatapos nito. Most probably, namatay siya sa Ehipto. Paano siya namatay, hindi natin alam. Maaaring namatay siya sa katandaan. Maaari rin, mas sinusuportahan ng maraming mga commentators, siya ay pinatay ng mismo kanyang kababayan. Pero, isang bagay ang ating napansin sa kanya. Siya ay tapat hanggang katapusan. Mula sa pasimula ng pagkatawag sa kanya ng Diyos, hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, siya ay tapat. At yun ay kikilalanin ng Diyos, pararangalan ng Diyos sa huling araw. Para hindi siya tagumpay, hindi siya successful, hindi fruitful ang kanyang ministry as far as human standard is concerned. Pero yun ba ang sinabi ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa ating kanya? Yung ating pong fruitfulness, yung ating successful ministry, yung ba ang batayan ng kilala ng Diyos sa atin? Hindi.
na tiyak ko mga kapatid, na sa huling araw ay maririnig ni Jeremiah ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Well done, my good. Hindi sinabi, my good and successful. My good and fruitful. My good and faithful servant. Kaya kung tanong ko, ikaw, kamusta ka naman? What about you? Ano kaya ang maririnig mo sa araw na ikaw haharap na sa Panginoon? Maririnig mo ba ang pagkilala niya sa katapatan mo? O maririnig mo yung hatol niya sa iyo na tatanggapin mo magpakailan-kailan mo? Sana'y masumpungan tayo ng Panginoon ng tapat ngayon hanggang sa katapusan ang ating hininga. May the Lord find us faithful, though we live, though we die. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Salamat. Salamat, Panginoon.